og himaya. Amay sa langit, salamat sa pribilehiyo. Naginhatag mo sa amon, matawag ka namon nga amay, namon nga yara sa langit. Sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan, O Diyos, ang itungkuan. Join us, Cebuano. All Cebuano all over the world. Huwag himaya, sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan, O Diyos, ang itungkuan gugma mo. Mga Hubero family, God bless you. God bless us with supernatural comfort. Also, Netherlands, Ryan's father, William Daniel's death would be the turning point of your Christianity. Diyos, kanimo lamang. Dugong kong himaya, sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, General Santos City, mga Cebuano diha, o Ilonggo, mga Bisaya, na walay katapusan, O Diyos, ang itungkuan gugma mo. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Tagus kang kay kunong simbahon o ngalan. San Carlos City, Ang tanan kong gugma, Cebu City, kinatuyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Tagus kang tay kunong simbahon o halalan. Ang tanan kong gugma, ginatuyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Tagus kang tay kunong simbahon o halalan. Ang tanan kong gugma, ginatuyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo oh Diyos. Amay, salamat sa imo paghigugma. Amen. Gintagaan mo kami pribilehiyo. Amen. Nga tawgon ka namon nga amay, Father, Tatay, because you are the authority and the powerful creator of the universe as well as this planet Earth. Kagang imo tanan nga creation. You are the Father of all. So we thank you, Lord, for the opportunity nga gintagaan mo gid kami nga sa kadamo sang tao sa bilog nga kalibutan, kami tunggin agdamo nga tawgon ka nga tatay paagi sa imo nga bugto nga anak
nangin tatay ka namon. Lord, gusto namon mabalaan ang imo pagkatatay. Subong nga adlaw kag santod sa kanturan. Pagi sa imo nga bugto nga anak nga naghatag sang iya nga kabuhi, dugo, kabuhi sa cross, sang Kalbaryo. Amen. Isa ini ka pabalo nga kami ginsakop mo. Hindi lang ina. Intagaan mo kami pribilehiyo nga mangin pamilya mo. Amay, salamat sa imo nga gintugon si Jesus nga amo ang tinapay sang amon nga kabuhi. Ang tinapay nagarepresent sa imo gugma nga para mabuhi sa iya nga 39 more than stripes nga kadamo. Ginbayran mo ang amon mga sakit sang amon kalawasan. Ini simbolo nga ang lawas ni Kristo amo ang kabayaran sang amon mga sakit sa kalawasan. Labi na gid ang amon nga ang amon pagkilala sa imo paagi sa tinapay mo nga ginpadala. Ginpihak-pihak mo kag ginahatag mo gid sa amon complete nga amon nga source ang amon nga kusog sa amon nga espiritual nga pangabuhi. Salamat, you turn this into real body and we are going to eat this as you commanded us, Lord, in the night before you were betrayed. The disciples were there and kami man, mga disipulo mo, nagapadayon sang imo mando nga main kabahagi kami sang imo kamatayon kag kabuhi liwat. Salamat, Lord. Let's eat the bread. Salamat, Amay, sa dugo. Nagarepresent inis ang imo nga kabuhi. Ginatag bugid ang imo kabuhi. Tama ang siling mo. Ang mga tawo nga wala gapati sa anak, hindi matudtuod nga amay ang ila na baton. Ang amay nga nabaton namon sa amon kabuhi, nagahatag sang description nga nabaton namon ang imo nga bugtong nga anak. Sa mga nagapati, nagabaton sa bugtong nga anak, kag sa kamatayon niya, kag sa kabanhawan niya, na pasalamat kita sa Ginoo nga nakasapuan naton ang tunay nga amay sang tanan nga amay. Imno naton ang dugo kabuhi nga ginhatag niya sa aton. Sa gugma mo, Jesus, salamat. Naging tagaan mo kami sang pag-insyende nga ang imo dugo amo ni ang amon kabuhi nga bag-o. Pagi sa imo nga tinapay, ang imo pulong nga amon ginakaon, mag-produce siya sang dugo. Spiritual nga dugo nga makapadayon kami sang amon bilang pagka-anak mo kag bilang pamilya mo diri sa duta para man sa langit. Inigid ang amon pangamuyo. Salamat bilog nga kalibutan nga nagatuo kay Kristo, nga naga-communion subong, pamati sang imo trumpeta paagi sa mga pastor sa ilang mga pulpito. Salamat, Lord. Imo i-spread ang imo nga kapanawagan sa tanan nga mag-gather kami para ikaw pamatian namon, mabalaan namon ang direksyon namon, mabalaan namon ako ano ang sunod nga matabo para makaandam kami sa imo pagbalik liwat. Inigid ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus ang tanan magsilinga. Amen. Amen. Alright. So, padayon. Mayong aga sa inyo tanan, sa tanan nga mga Ilonggo. Kaga nagapadayon kita. Bago man ang tanan, imbitar ko ang tanan nga BCF family this Wednesday, ang midweek service naton sa Renaissance. No? Dito kita sa Renaissance, sa labi sang akon nga the one and only girl namon.
Ang akon manghod ara sa subong, dito sa Renaissance, dito ginahamyang ang akon manghod. Kaya ginapangabay ko, pwede bala nga this Wednesday, sa aton midweek, dito ng midweek ta, we must wear white. Puti ang aton nga ibayo. Kaya nga nagpasalamat man ako sa mga hinablusan ko nga sila mismo ang naghikot sa ang tanan nga gastos. Way na problema. Sagot na nila tanan. So, sa inyo man tanan, madamo gid nga salamat. Thank you, big brother. Ikaw gid ang kauna-una nag-greet sa akon. sa condolence, no? Sa inyo tanan, subong aga nga ining aton service, isa ka balaan nga mensahe para sa tanan nga mga tumuloon ni Jesus. So, mayong aga? So, thank you sa inyo tanan. Lipayo naton ang aton service nga ini, no? Ang aton title sa aton topiko subong aga, isa ka pamangkot, no? Siling niya gani, kay sino espirituhanon nga anak ikaw? Kung sa English, whose spirit do you have? To ara dito sa aton nga topiko nga ginpadala halin pa sa Korea. So bago ang tanan, nagapasalamat man ako sa isa-isa kag isa. Salamat sa youth kahapon nga nakuha gid nila ang 100 people sobra. Kaga nagapasalamat ako sang joint force ang tanan, no? Kaga no problem na subong, no? Kay may mga pundo na kita sang aton nga bawat ministry. This coming IGP, this October 28, November 15. So November 15, IGP Punta Isla, Lake Cebu. So, kadto kamo, kagsuportahan naton ang aton ministry. Salamat sa tanan, salamat man ang sa wala diri, salamat sa mga taga Manila, kay nang Helen, kagay Pastora Jonah, nga dira, balaan ko, nagalantaw sila sa aton live stream. Thank you man sa Home Sweet Home. Sila nga akong core group. Every Ilonggo service, sila ga-welcome, sila ga-aser, sila ga-preparar man sang aton breakfast fellowship. Thank you, Home Sweet Home. So karon ini nga adlaw bisan na siyempre may kasubo sa amon, pero bilang isa ka Kristohanon may kalipay ako na batyagan. Kaya tungod nakapahuway ng akon manghod sa iyang balatian, cancer, siya sa lungs siya diragin siya napatay for 28 months nga suffer niya. Ngagin pabulong siya 28. So, kung pila ka milyon ang naubos. But, okay na ang tanan. Ang problema, no, salamat man ako kay Kong Dinan, ang hospital, siya na nagsagot sang tanan. So thank you, Kong Dinan. So nagapundo-pundo ako kay simple may batyak. Pero padayonon ko ini. So ang aton kung kay sino nga espirituhanon nga anak ikaw. So siling gani sa primero pa lang, kung diin ka ginhuluman, amo ina ang imo sabor. Butsing ganon, kung ginhuluman ka sa langgaw, ang sabor mo langgaw. Ang maaslom-aslom. Kagun kung huluman ka sa kalamansi, ang sabor mo kalamansi. Kung ginhuluman kita sa pulong sang kagpresensya sang Diyos, ang nagagawa sa aton Diyos non nga pangginawi.
So makitaan sa aton, ang panggawi, ang pagpangabuhi nga Diyos nun, mabalaan nimo sa iya nga panghambal. Sa iya nga ginahimo. Kaga, amon ni karon, hindi ka pwede makahimo sang kalautan kung ang tanan sa imo matarong. Hindi ka nakahimo basang lain-lain. Kung ang imo nga tagipusoon ara sa katarungan, balaan. Kung ano ang imo ginakabalakahan, nga ginahimo, mangin amo kaman sina. So, kita nagakabalaka sini by Bible study, kami ni Pastora from Monday to Sunday, way pahuway kulang kami sa tulog. But still, ang Ginoo ginaprotektahan niya gapon ang amon nga health. Wala kami maintenance, wala kami sang sakit. Nga ginaklaim namon kay Lord nga ang sakit hindi magsulod sa amon. Kag tuod gid ang tawo sang Dios hindi masakiton. Kung may sakit ka, hindi ka anak sang Dios. Kaya ang silingan ni sang Dios, ang iya kabataan, iya ginatatap. So mo ini ang topic naton. Umpisa naton sa iya nga primero nga verse nga ginpadala. 1 John 2 sa 1 John 2, 6 to 10. Ang nagasiling nga siya ara sa Dios kinahanglan magkabuhi pariho kay Hesukristo. Mga hinigugma, hindi bag-o ang sugo ining ginasulat ko sa inyo, nga makigugmaanay kamo daan, ano na yung nagabalabag? Hindi ni mabasa kay may gatabon. Hindi makita. So, may arat diferensya nga mo nga, anan, ara. Ang nagasiling nga siya ara sa kasanag, pero wala siya nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo ara pa sa kadudulman. Verse 10, ang tawo nga nagahigugma sa iya utod, nagapadayon sa pagkabuhi sa kasanag. Kag wala sing bisan ano sa iya kabuhi nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sa iban. So ang pagkabuhi sa kasanag, wala sing bisan ano sa iya nga kabuhi ang mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban. Hindi ka bala makadalahig sang iban nga makasala. Kung kamo isa ka Kristiyano, kag ang makita sa inyo sa wahi, madalahig nyo pa ang iban, nga madala nyo makasala. Bala nyo subong na ginaumpisahan na limpyo ang aton church, ang aton ministry. Ang hindi tuod, ginakuha sang Diyos. Kag limpyuhan gid, kung ano gid, sino gid, ang bagay sa ministry nga ini. Kung ara na ang Espiritu sang Diyos sa imo, siya ang magagiya sa imo. Kung diin ikaw magkadto, hindi niya ikaw ibilin nga may duda. Kung ara pang duda sa inyo, siyempre sa ministry ni makita mo, hindi tanan ang nagasimba diri tumuluo. May nagkadto man diri lain ang motibo. Kag, kung nalutsan man kita sang demonyo kaisa, hindi na siya makalusot pa sa liwat. Balan ko, may mga paandam na nga dapat naton himuon. May mga ikontra na kita. Di kita perpekto. Amo gani nga may sayop man kita. Nagapasalamat gid ako sa mga nagapabilin. Sa mga tao nga nagpabilin diri sa BCF Coronadal, dako ang inyo maabtan. Si Jesucristo, ang madulom nga party sang kabuhi, iya ini pasanagon. Kung ang kabuhi nyo may madulom pa, iya ini pasanagon para makita ang purpose
sang Diyos sa kabuhi mo. Ano ba lang purpose sang Diyos sa kabuhi mo? Just like sa kabuhi ko. Sa amon pagtipon dito sa Renaissance, nakita ko ang mga hinablusan ko. Nagasiling sila, Uncle, babayin nyo lang kami nang bahala, sinit, tanan. Siyempre, may isang nga nagabakal sang duta sa Forest Lake, ang isang nagabakal sang metal casket, ang isa, ako nang bahala sa Renaissance. So, mahal inang inatanan mahal na siya. Pero, kaining manghod ko, mahinimuan nga maayo. Estudyante niya si Dinan Hernandez, si Governor Tamayo, si Congressman Peter Miguel. Iyan ang mga pupil. Kaya siya ang teacher sa IBED from grade 1. Tanan nga nag-umpisa sa eskwela sa iyang mag-agi. Kagamo ini ang balo sa iya. Kag ang bilog ko nga hinablusan. Kag pati ang ilang mga kabataan, mga apo na, siya ang nag-tutor. Isa ka paagi. Ang akon mga kahinablusan, mga maalam. Because ang iya nga pag-tutor, nag-guidean niya ang mga kabataan. Kagamo ini, ang hinimuan sang akon mangod, sagot ban sang mga kabataan. Wala kami sang problema nga kami nga mga utod. So, duwa na ang nadula sa amon. Ang eldest, kag ang youngest. So, nang kami nabilin sa tunga-tunga, matirang matibay. Siling ko gani kay Boy 1 to 3. O, kita na lang nabilin. Tingnan natin ang masamang damo. The good and the bad. No? Tingnan natin kung sino maiwan. Bala nyo ang Diyos nagalantaw. Hindi siling kay pastor ka dugay ka mapatay. No. Kung bastante na ang imo hinimuan sa Diyos. Kuwaon niya ka for safekeeping. Para hindi ka na makaganyat pa, makasala. Ang aton tatay, isa ka tatay nga ginalantaw niya ang kaayuhan sang iya kabataan. Ako man ang kabataan ko, diri sa BCF Coronadal pagkadamo. So gani, primero gin nagsakit man ang ulo namon sa triplets ang ginkuha sang DSWD. Kag ang pagtratar dito daw mga priso sila. Ang ilabiste dito nga ginasuksok kung ano ang ginahatag sang iban nga tawo, inang mga relief goods, amo nang ginabayo nila dito. Kung ano ang pagkaon nga mapadala sang iban nga sikta, o ano dara nga grupo, amo nang ginadugdag nila sa ilang nga pagkaon. Pero ang ilang pagkaon budgeted. Pero one day nila per bata is 27 pesos. Ang 27 pesos, isa na nakadlaw mo nga kaon. Paano mo budgeton? Subot siya ganon, 9 pesos tagakaon. Siguro may ginaan mga triplets na. So mo ini, nga gusto nila nga lagson kami, kag ikaso. Pero kay nagtindog ang bilog nga purok YBL, sang nakita nila. Nga inang mga kabataan nga na prinsesa. Way gin maltrato. Ang tao nga may Diyos, hindi nga maltrato sa mga tao, kundi nagatudlo sang kaayo. Amo ini ang pasibangod sa mga tao nga sa kadulom. Hinimo mo na ang tanan. Pero balikan ka. Siya ko na lagi sakit ang abulo namon ni Pastora. Kung paano namon mabawi ang triplets. Pero sa uli naisip man namon, this is, gusto na namon magpadala kasulat kay Secretary Gatchalian. Si Gatchalian is isa man ka born again
Christian, kag siya ang Secretary of DSWD. Pero way namon ginpadayon. Kay isa ini, ka-consequence man sang isa ka tikalon o gatikal ka na may ginatago ka nga hindi maayo. Biktima ang kabataan sang simbahan. Dala nyo, number 1, damo sa mga nanis ang na-assign. Pero wala nakakita sang kamaturan. Why ko sila ginabasol? Siyempre, ang isa pa, na-bribe sila. Nadala sa, siyempre, may siyapi, may regalo. Ang demonyo ang tawag ko, kay hindi siya tao. Ang espiritu nga ara sa iya. Kag hindi dapat, kag amo ito, ang Ginoo ang naghatag paagi. Ako nagapasalamat gid sa inyo tanan. Bisan sa ano nga butang ara kamo nga nagpabilin kag kamo ang amon ginatagaan gid pagtamod. Kamo nga BCF nga ari diri sa amon atubangan. Kung ang Kristiyano nagaangot sa aton Ginoong Hesukristo, sila nagapanglakaton sa makasakamatuoran kag magasunod sa Dios Amay kag wala nagapakasala. Why na kita nagapakasala? Nakasala kita. Kag ini ginpangayuan tana ini sang kapatawaran. Sa inyo tanan, do not condemn yourself. Kung nakahimo kamo sala. Sa mga nakahimo kasala nga nagpalapit balik sa Dios, ginpatawad na kamo sang Dios. Hindi nyo pagpinahi ang inyo kagalingon kayang Diyos way nagapina sa makasasala. Sa nakasala. Balik lang sa pabor sang Diyos. Tanan kita nakasala, pero kinahanglan gid naton nga magbalik sa Diyos kaya ang Diyos nagahulat lang sa aton. Ang siling ni Jesus sa John 15:4-6, magpabilin kamo sa akon, kag magapabilin man ako sa inyo. Pariho nga ang sanga hindi makapamunga sa iya lang kaugalingon. Luwas kung magpabilin ini sa sanga. Amo man kamo sina, hindi kamo makapamunga kung hindi kamo magapabilin sa akon. Ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tao nga nagapabilin sa akon kag magapabilin man sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo. Kay kun wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Ang tao nga nagabulag sa akon ihaboy pariyo sa mga sanga nga ginhaboy kag nagakalaya dayon ginatipon kag ginahaboy sa kalayo agod masunog. Without Jesus in your life, kung wala si Jesus sa inyo kabuhi, wala ka mo pulos. You are nothing. Ako mabasing una, because linugid ako. Naging bus-bus ako sa kwarta nga ginauyatan ko. Pero sa mata sang Diyos, why ako sing pulos. Sabi ko, kung damo ka kwarta, sikat ka. Kung damo ka kwarta, powerful ka. Ahay, totoo. Katiting. Ang tao nga wala Diyos, bala nyo kung ano? Basura. So ba iyo? Sang nakilala ko ang Diyos sa kabuhi ko? Gintagaan ko pagtamod, hindi ako kabalo magwali, Marsini. Damo kami upod, sila Pastor Rainier, ako wala pa gid ko sing may nahibaluan. Pero nagpadayon ako. Ang Diyos nagahatag kaadam sa tao nga interesado. Bisan ano mo kaalam kung hindi ka interesado, hindi ka gamiton sang Diyos. Gagamit ang Diyos sa mga tao nga interesado. Without Jesus
we are nothing. Isipon nyo, kung ang tao wala sang Diyos, nagalakat na, nga way pulos, basura na siya. Gahulat na lang na sunugon. So amo ini nga, ginsabdong ni Jesus ang relihiyoso nga mga Hudyo, nga mga lideres sa pagsunod sa ila espirituhanon nga amay. Sila palabantay ang ila espirituhanon ang nga amay yawa. Namo diri sa aton sang una gapamantay sang sala sang iban. Bala nyo ang tao gapamantay lang ang obra, hindi na siya mabless ang Ginoo. Tandaan nyo, ang tawong may ginahimo, amo ini ang ginabindisyonan sang Diyos. John 8:41 to 44. Sulat nyo ang mga verse, kag liwaton nyo sa inyo kung nagaisahanon kamo, kay ini makahatag kaalam sa aton. Ang inyo ginahimo, pariyo man sang ginahimo sang inyo amay. Nagsiling sila, hindi kami mga anak sang sagwa, ang Diyos amo ang amon amay. Nagsiling si Jesus sa ila, kung matuod nga ang Diyos amo ang inyo amay, kung tani, palanggaon ninyo ako. Kay ako naghalin sa Diyos. Wala ako nagkanto diri sa kalibutan sa akon lang luyag, kundi siya amo ang nagpadala sa akon. Ang naghambal si Jesus. Hindi ninyo maintindihan ang akon mga ginahambal, tungod kay hindi kamo makaagwanta sa pagpamati sang akon pulong. Si Satanas amo ang inyo amay. Kag kung ano ang gusto sang inyo amay nga si Satanas, amo man ang inyo gusto nga himuon. Manugpatay siya sang tawo halin pa sang unang. Wala sing pulos para sa iya ang kamatuoran, tungod kay wala gid sing kamatuoran sa iya. Batasan niya ang magbutig, tungod kay butigon siya, kag siya amo ang ginhalinan sang tangan nga kabutigan. Damo nga tawo subong nga hambal, ako anak sang Dios. Pero lain ang iya ginahimo. Mabala nyo ang tawo sa iya bunga. Mabala nyo kung ano siya, kung isa na lang siya. Kung wala may nagalantaw sa iya, sino siya? Ining mga Hudyo nga lideres, nga ila ginapanginwala ang otoridad ni Jesus kag ang mensahe, tungod hindi sila matuod nga anak sang Dios, kundi sila impluwensya sang yawa. Nga hindi ka gusto mamati sang pulong sang Dios, kay para sa imo, hindi mo matulon ba kung demonyo ka? Pakanoon ka sang pulong sang Diyos, siyempre iluad mo gid na. Amo man natabo man sa akon. I don't believe in God before, but now I believe in Jesus Christ. He is the only true God nga nagbulig sa akon. Siya man ang nag-aayo sa akon. Siya man ang nagbago sa kabuhi ko. Wala na ako itudlo nga iban nga nagbago sa akon kabuhi. Isa ka testimonya nga ginahambal ko sa inyo mga utod ko. Last day na subong, kinahanglan na naton tuuhan ang tanan nga ginatudlo sang Dios sa aton. Hindi na kita dapat pa magpatig-atiga. Wala sing may mabulig sa aton ang butang nga nagapatig-atiga pa kita. Ato bangon ta ang husto. Hindi kita magbinutik kung ano ang dapat sundon. Bala nyo ang natabo sa BCF nga nag-amo sini tungod gani sa mga binutig.
Once ka may nagbutig lang nga isa, magubagid ang tanan. Parehas na sa kamatis. Kung may bulok na nga kamatis, isimpon mo sa mga kamatis, dugay-dugay bulok na tanan. Karon, BCF Coronadal, ara sa proseso sang paglimpyo. Palakpakan nato ng Ginoo. Direkta nga nakilala ni Jesus ang iya amay. Ang yawa tungod sang ila kabinuhatan. Yawanon ang mga pangginawi kagang ila mga pamatasan. Kung ang pamatasan nyo yawanon pa. Dala nyo man kung yawanon? Kaya nga nakapatay ka. Inabot ako sang yawanon ko nga pamatasan. Di ba influensya sang yawa? Nga napatay ka, nadulman ako. Kadto ka sa provincial jail. Ang tanan nga nakapatay dira, ang tanan nga napriso dira. Pulos na sila nadulman, naimpito kag naimwalo. Naimpito biko. Sino bang nagatag sang amo ina nga pamatasan? Yawa lang. Pero kung isipon ta, nga gahambal ka, Diyos ko, palangga ko ikaw, ginahigugma ko ikaw, ginatahod ko ikaw, sigurado hindi ka gid makasala. Sa mga comebackers, home sweet home. Kagabi, ang meeting sa balay, nakita ko kung paano, with the leadership of Jean Onyarto as Twinkle Garote. Sa iya nga pagbalik, nakita ko kung ano ang paglabugay sang yawa sa iya. Amo karon ang paggamit sang Diyos sa iya. Amo man ina kita. Gamiton tang aton kaugalingon sa Diyos nun nga paagi. Bayaan naton ang mga pamatasan nga nagaguba sa aton, nga nagapaabot sa aton sa kalaglagan. Ang natural sang demonyo amo iniay. Ginatawag sila nga mamatay tao. Alin pa sang una. Kag mga butigon. Kag ang ila amay amo ang amay sang kabutigan. Kung nagabutig pa kamo, please lang. Untatan na ang pagbain binotig kay among ini ang makadala sa aton sa impyerno. Ako siya na butigon man. Pero singgan talikdan ko ang pagbutig. Ang klaro nga dalan. Ang kabuhi kag ang kamatuoran akon nakilalaan. Ang yawa nagapatigid sa mga binutig. Kag ang kamatuoran ila ginasikway. Dito sila sa binutig. Nakita niyo mga tao, nagamba lang isa binotik, tubungan niya pa na. Dugangan niya pa kina. Wala sing may mahatag sa aton sing kayuan. Bisan ining nagha-istorya ka mo sang linupak, tubungan mo pag ay wala gina. Sigurado gina. Amo ina nga hindi gusto mabatian ang pulong. Kita nyo ang tao pag-abot na sa pulong sang Diyos. Pag-umpisa pa lang, wali sang pulong sang Diyos. Makita mo ang tao na may demonyo nagapanguyab. Tanawan nyo ang inyo tupad kung may naghambal sang pulong sang Diyos gapanguyab, ginasudlan ina sang demonyo. Hindi niya gusto mabatian. Tuod na siya. Hindi interesado ang iya espiritu. Tungod si Jesus, nagasunod gid sa iya amay, ang Hudyo nga mga lideres, hindi gid makaakusar kay Jesus bisan ano nga sala.
Hindi sila makakusar kay ang tanan nga ginatudlo ni Jesus kamatuoran. Si Pablo wala kasang kontra kung ang imo panudlo pulos gid kamatuoran. John 8 sugpon sang iya nga verse kay na 45-47. Pero ako kamatuoran amo ang akon ginasugid sa inyo. Amo ini ang hambal ni Jesus. Kagamo ina ang hindi kamo magpati sa akon. Sino bala sa inyo ang makapamatuod nga nakahimo ako sang sala? Then natulok-tulok yang tanan. Wala gid. Di nga hindi kamo magpati sa akon kung magasungid ako sing kamatuoran. Ang mga tao nga iya sang Dios nagapati sa pulong sang Dios. Pero tungod kay kamo hindi iya sang Dios, amo ina ang hindi kamo magpati sa akon. Paano ka magpati kung hindi mo ginapatihan siya? Bisan ano pa isugid niya, kung hindi mo gusto patihan. Bisan ano pa kahungit sa imo. Kung imo wilik mo siya nga, hindi mo siya makaon. Bisan ano ang hambal ni Jesus, sang kamaturan. Bisan ano pa ang iyambal ni Jesus nga kamaturan. Ang iya tagapalamati, ilagid ginaangkon, nga ang pulong ginahambal ni Jesus, tungod hindi sakop sang ginharian sang Diyos. Hindi sila magpati, kay hindi sila sakop sang ginharian. Kamo, nga mga sakop sing ginharian sang Diyos, nagapati ba kamo si Hesus Kristo, amo ang matuod nga Diyos. Sakop kamo sing ginharian sang Diyos. Amo ini ang bisan hindi nila ginapatihan, ang pulong ni Jesus, hindi nila maakusar si Jesus nga may hinimuan nga sala. Wala sing may nag-akusar sa iya. Tungod gina-reject nila ang pulong ni Jesus nga nagapamatod, hindi sila anak sang Diyos, kundi anak sila sang Yawa. Contradiction gid ang ginahimo sang demonyo sa aton. Hindi ba nami mag-fellowship? Yes, nami. Kaya ara ang aton mga kautoran. Hindi gusto na sang demonyo. Nga may demonyo pa, Lord. Bisang na mag-question ta si Lord. Kaysa nagahimo sang kontra mo nga hindi na lang dulaon. Dala nyo, kaayo si Lord sa aton. Gintagaan niya kita free will kung sino nga aton pilion. Wala siya nagapigos sa aton. Siya ang Diyos nga may free will ang tanan. Pwede mo himuon ang kabubuton mo. Pag gusto ka sa kabuhi mo. Apang. Nagapaandam lang gid siya. Kung di mo luyag ang Diyos nun, luyag mo ang pagkayawanon. Pili ka lang da. Pagkayawanon o pagka-Diyos nun. Sino ang pilion nyo? Pagka-Diyos nun o pagkayawanon? Sabat! Okay. Bishop Coronadal, maka-Diyos. Hindi butigon. Wala ka binotig. So, mahibaluan mo ang espirituhanon nga anak sang Diyos. Karon ari, ang mga pilalang ni para nyo aton mahibaluan ang espirituhanon nga anak sang Diyos. Una, ang espirituhanon nga anak sang Diyos, he loves the Lord. Ginahigugma niya ang Diyos. Mabalan mo ang tao nga ang espiritu niya, iya ka Diyos, kaya ginahigugma niya ang Diyos. In Mark 22 verse 37,
Nagsabat si Jesus sa iya, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo, nga tagipuson sa bugos mo, nga kalag kag sa bugos mo, nga hunahuna, kundi ang imo kabilugan. Ginahigugma mo ang Dios sa imo. Ang Dios luyag gid nga ang tawo una sa tanan. Bala nyo anong nanamian sang Diyos sa aton? Ang una gid, ang gusto ni Lord sa iya nga tawo, higugmaon siya. Nga gintugan niya kita, para higugmaon ta siya, simbahon ta siya. Ang Diyos luyagid sini. Wala nalipay ang Diyos kung hindi bugos sa katagipuson ang aton pagigugma sa iya. Pero talupang doon nga ang gugma sang Diyos nagadalahig man sang bugos nga kalag, huna-huna kag kusog, buot silingon, ang matuod nga gugma sang Diyos, hindi lamang balatsyagon sang tagipuson, kundi aton nga kabilugan. Ginhatag nyo na ang inyo kabilugan kay Lord. Buot si ganon, anak kamo sang Diyos. Ako, sang napatay ang akon nga manghod, the only girl na mo na sa lima kami nga magutod. Twin na sila, ang iya nga twin lalaki. Jose and Josepa ang pangalan. They are 72 years old naman sila. So, siling ko, Lord, palangga mo gid ang manghod ko. Kundi iningation, gin-transfer mo lang ang residensya niya. Ini katapusan, kundi ini umpisa sang bago mo nga kabuhi, kaupod ang aton Ginoong Jesucristo. Karon, hindi ka nakabatyag sang sakit. Waay na sang luha. Bala nyo ang kamatayon, amo ini ang final solusyon sa aton problema. Wala na sang problema sa iya. Hindi yan na problema mga lungon, ipakaon sa mga nagabisita. Hindi yan na problema. Kag silin ko, Lord, ginhigog mamugid ang manghod ko. Gintagaan sang maayo nga pagalubong sa iya. Dala nyo, ang iyang lungon, ginlevel up nila sa metal casket. Ang iyang make-up sa St. Peter. Ang ihamyang sa Renaissance. Ang iyalubong, Forest Lake. So, damo, kung paano siya ginpalangga, sang iya nga mga hinablosan, sang iya mga apo, tungod gani sa iya hinimuan. Hindi na siya mahimo kung hindi siya nagigugma sa Diyos. Because ang iya nga paghigugma sa Diyos, nahimo ini tanan. Sakit para sa amon, nga nadula amon utod, pero kung may Ginoo ka, nagapasalamat ka kay makapahuway na siya. Salamat gid sa inyo man nga prayers. Kaga mo na tagaan nga kami sang pagkusog, nagtulod sa amon nga magapadayon pa pag-serve kay Lord. Ang ikaduwa nga rason, He is responsible. Siya ay responsable. Di ba responsable? Lain nga responsable, responsible, or ano na. In Romans 14:10-12,
Isa-isahon ko ni siya para maintindihan nyo ang word nga responsable. Gani hindi ka mo magpakanubo o kung maghukom sa inyo mga utod kay Kristo. Kay kita tanan magaatubang sa Dios kag siya magahukom kun ang aton ginhimo maayo o kon malain. Kay nagasiling ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, nagasumpa nga magaabot ang adlaw nga magaluhod ang tanan nga tawo sa akon kag magakilala nga ako ang Dios. Amo ini ang kada isa sa aton magapanabat sa Dios sa aton mga ginhimo diri sa kalibutan. So, ang responsable ang mga anak sang Diyos kung paano nyo i-cater ang mga tao nga wala pa nakakilala sa Diyos nga makabalik siya para hukman niya kita. Responsable kita nga atubangon nato dini mga tao nga wala pa direksyon ang ila nga kabuhi. Pakilala naton, responsable kita nga sila man madala naton sa kaharian sang Dios. Hindi lamang sarili ta lang, responsable kita sa mga kauturan ta, responsable kita sa mga utod ta. Nga madalaman kamo, kung sa diin si Jesus, dito man kamo. That is my responsibility. Responsible ako sa inyo kalag. Bilang tatay sa ministry nga ini, responsable ako nga madala ko kamo sa tama nga dalan. Responsable ako sa inyo nga ginahimo. Dala niyo magabot ang time. Nagsiling ang Diyos dira nga ang tanan magaluhod kag magakilala sa akon nga ako ang Diyos. Kung lain pa nga Diyos ang inyo nga ginasundan, kaluluoy gid kamo. Responsable ako dira nga butang nga madala ko kamo sa mga sakanharian sang Dios. Amo na ang responsable. Ang anak sang Dios responsable siya sang iya binuhatan diri sa duta. Silingon mo nga dinahibaluan niya kung ano ang likawan, ang malaot nga buhat. Ano ba lang mga malaot nga buhat? Likawi. Responsable ako sina nga maghambal sa inyo. Malaway ang nagapakasala. Kaya ang Diyos inyo ginapalayuan. Gapalayo kamo sa Diyos. Responsable ako nga ipalapit ko kamo sa Diyos. Para makilalaan nyo ang Diyos. Amo ini ang responsible kita sini. Ang utod ta, mga amigo ta, ang mga nagasunod sa aton, dalon ta sila sa tama nga dalan. Ang paghusgar, iya lamang sang Diyos. Di kita maghusgar sa iban. So nagakatabo na kung kisa nga, kita ya maayo, sila ya malain. Parehas lang kita. Kag ginapaandaman kita, hindi naton paghusgaran ang aton isig tumuloo. Responsable kita sina. Kundi ang taga-isang at tumuloo, responsable siya sang iya kaugalingon nga hinimuan. This verse is for Christian to accept one another. Bisan ano pa ang iya diferensya. Ano man ang diferensya mo, accept as your brother, as your sister. Bala nyo kung nag-ina-accept ang isa kay isa. Dali lang ang pag-asenso man sang tao. Pakita ni mo may pilas, may makahalalit nga pilas. Palayo Ginapalayuan mo, paano na niya makilala ang Diyos? Paano mo siya madala? Hindi mo lang responsable ka, kundi gintabog mo siya.
Wala kita dapat tabugon diri. Kundi tanan ganyaton naton nga kilalahon ang Dios. Isa lang ang aton Dios, kag siya lang ang aton ludhan. Number 3, nga rason, He is generous. Anong generous? Malwan. Ang anak sang Diyos malwan, hindi dalok. Kasulubra ng imo nga tinapay, tago, mga tago na panos lang. Hindi ka maalwan para lang sa imo ang imo ginaisip. Dalok. Amo ni ang kontra sang Diyos, dalok. Anong makitaan mo sa tao? Nga anak siya sang Diyos sa iya hinimuan. 2 Corinthians 9:6-7 and 6-8, no? 8 hasta sa 8 ni siya. Dumduman ninyo ini ang halimbawa sang aton paghatag pareho sang pagpanggas kung jutay ang aton binhi nga ginpanggas jutay man ang aton pagaaniyon. Pero kung madamo ang aton binhi, madamo man ang aton ani. Di ba tama? Kung tamo ang imo ginpanggas, damo man imo aniyon. So mo ini ang maaluan. Verse 7. Ang kada isa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag. Wala na siling 10%. Kung gusto mo ihatag ang tanan, way sing makahawid sa imo. Kay imo na iya gusto. Hindi nga may pagpugong o kung napilitan ka lang. Hindi ka mo maghatag kung napilitan lang gid ka mo. Sa una, diri, kay wala inugatag, ang sobre na lang mismo ang ihulog pag-abre sang church. Sobre. Anong makabalik sa imo? Sobre. Hindi nga may pagpugong o kung napilitan lang. Kay ginahigugma sang Diyos ang nagahatag nga malipayon. Amoy sa verse 8, kagang Diyos sarang makahatag sa inyo, sang sobra pa sang inyo nga kinahanglanon, agod indi gid kamo pagkulangon, kag pirmi pa, makabulig sa iban. Bala nyo kung naghahatag kamo, siling sang Ginoo, hindi kamo pagkulangon sa inyo mga kinahanglanon. Lord, last na ini pero ihatag ko. Lord, iblog bakal ko patani ni bugas 5 kilo pero ihatag ko na lang. Dala nyo magabot sa inyo, sinako-sako. Hindi ka mo mag-iisip sa ginahatag nyo. Sample, sa isa man akong kautod, si Brother Jesse Boy Juarez. Kuya, ba't mo damo ako nakuha sa iya? Brother Jess, thank you sa dugang mo. Nga mga verses, kag pagpa-intende, sila niya, kuya, ihatag mo sa akon kung anong topic. Basi may madugang ako. Balan mo, damo ka madugang. Pero ikaw, dapat ang magbago. Maging Kristohanon ka nga matuod. Pero, thank you sa iya nga time. Naghatag sa inspirasyon sa akon. Ginhimo niya man sang una tong ara sa Samaybo, sa isa ka sa bukid, sa Hubero Village, dito sa Kaistar. 2 kabilog iya balay dito. Hubero Village, kaya ginpatindog ko para sa iya. Kung maalwan ka, ang Diyos magabalik sa imo. Damo diri ang maalwan. Diri sa BCF, wala sing dalok diri, pulos ka mo maalwan. Bisan kabuhi nyo, ginhatag nyo.
Salamat sa inyo tanan. Hindi ka mo maghinolsol sa inyo hinatag. Kung ano man ang inyo hinatag, hindi makapalain sa inyo. Ang ginatanaw sang Diyos sa inyo paghatag, bala nyo kung ano ang tanaw sang Diyos sa inyo nga paghatag. Ang inyo tagipusoon kagang inyo attitude sa paghatag. Malipayon ang tagipusoon nga naghatag. Damo diri, simple lang ang tao. Pero pag abot sa hatagay, daw halos ihatag ang tanan. Bala nyo, blessed ka mo. Kung hindi man kami makabalo sa inyo, ang Diyos ginang magbalo sa inyo. Ano man ang handom nyo, ano man ang mga desires nyo, sa inyo kabuhi, ang kunana nga daan, kay ihatag na sang Diyos sa inyo. Why pa? Ang Diyos na pahuya, napaslawan sang iya nga promisa. Nagapromisa ang Diyos nga iya bindisyonan atong nagahatag sang nga maalwan. Bindisyonan kamo sang Diyos. Pagpakamaayuhon kamo sang Diyos kung nagahatag kamo nga maalwan. Hindi ka mo maghatag sa kahuya. Nga wala ka mo ihatag, sobre na lang ihulog. Please, likawin nyo ina. Magbalik sa inyo balay, sobre man. Wala gin may magabot sa inyo. Number 4, he is humble. Ang anak sang Diyos, mapainubuson. Humble, hindi hambog. Mga inubuson. Gadependent siya sa Diyos. Nagadepende sa tanan. Ang tanan nga ginahimo, depende sa Diyos. Matthew 23, verse 12. Ang nagapakataas sang iya kaugalinon, paubuson sang Diyos. Pero ang nagapaubos sang iya kaugalingon, pataason sang Diyos. Hindi si repair ang nagapataas. Nagtaas ang bata ko kaya nag-repair. Hindi! Ang nagapaubos! Amo ini ginapataas ang Diyos. Nagahikot ang Diyos sa kabuhi sang tawo nga nagapaubos. Kag siya ang nagatibong. Siya ang nagataas sa imo. Ang labing dako nga sa kaharian sang Diyos, ang isa nga nangin sulugoon. Di ba? Silingan ni Lord, sino ang labaw sa tanan? Siling ni Jesus, ang labaw sa tanan, ang labing dako sa tanan, ang tao nga naging nangin sulugoon. Servant. So mo ini ang aton dapat, hindi kita sige daw sinogid kita. Wala kita sing aton, ang Diyos ang may tag-iya sini. Mamatay ka, wala ka dala. Basinang sa manghod ko, metal casket yan na, bilin man nagyapon. Gamon niya ina nga, binakal nila, mabilin na nagyapon. Wala gid dala. Hindi kita maghinlambog, kay wala gid kita sang aton. Umpisahin nyo magpaubos. Inang mga salakyan naton, di man naton gapon na madala. Sa langit wala gasoline station. Ano nyo nitong salakyan? Kay wala gasoline station? May nakita ka mo sa Bible, may gasoline station sa langit? Wala! Kay wala kita madala dito. Proverbs 22 verse 4. Ang pagtahod sa Ginoo kag ang pagpaubos makahatag sa imo sang manggad, dungog kag malawig nga kabuhi.
Kung gusto nyo nga mangkabuhi nyo mangin malawig, magpaubos ka mo. Bala nyo ako, hambog man ko siya una. Titan ako napatay. Nagpaubos ako, kini-extend ni Lord ang akon kabuhi. Kinanglan gid tahod. Labing dako nga pagka maayo halin sa Dios kung magpaubos ka. Manggad dungog kag malawig nga kabuhi. Wow. Malawig nga kabuhi. Then ikalima, last, fear of the Lord. May kahadlok sa Dios. Mabalaan nyo karon ang fear of the Lord. O nabasahon ko ang verse nga ini. 112 Psalms, verse 1. Dayawa ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Ang fear diri, hindi hadlok. May reverence ka kay Lord. May pagtahod ka kay Lord. Hindi nga ako nahadlok ko kay Lord. Hindi ka radlukan si Lord. Meaning, sang fear diri, may pagtahod. Ang kahadlok sa Diyos, hindi terror. Hindi sa terror, kundi isa siya ka tinagipusoon nga respeto o pagtahod sa Diyos. Nga mo ini ang magadala sa aton sa kabuhi nga malipayon kag pagkamataro nga kabuhi. Kung papilion ka mo, ano nga kabuhi ang gusto nyo? Di ba pilion nyo ang pagpakamatarong? Ay upod nyo ang Diyos. Ang espirituhanon nga anak sang Diyos, amugid lamang. Tandaan nyo, ang espirituhanon nga anak sang Diyos, amugid lamang ang ginadampigan sang Diyos. Amo ini ang dapat nato himuon mga kaputod ko. We must respect river. Kung ginarespeto nyo ang list sa tanan, ginrespeto nyo na ang Diyos. Gusto ninyo bala nga mangin maalamon kag may pag-intindi? Kinahanglan nga may kahadlok sa Diyos. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. Hindi hadlok, kundi may pagtahod sa Diyos. Proverbs 9 verse 10, last na nga verse. Kung gusto mo maalamon, dapat magtahod ka sa Ginoo. Kung ginakilala mo ang balaan nga Diyos, may pag-intindi ka. Damo na kasi hindi ako kay hindi pastor. Kay wala ka gatahod sa Diyos. Karon, kay nahibaluan nyo na. Ang pamatasan sang isa ka bata nga Diyos nun. Kung ano, ang imo tatay, mangin amo ka man sina, nga anak. Nakita ka sa mga bata nga gindakop? Wala pamangkot kung diin ka nag-star. Ang una nga pamangkot, sino tatay mo? Sino ginikanan mo? Kalantaw. Bisan diri sa aton sa kalibutan, ginatanaw kung ano ang anak, amo man ang tatay. Sa inyo tanan sa mga gabi, nga kagahon, ginapasalamatan ko kamo. Kaghangyo ko lang bilang inyo nga papapi diri sa BCF Coronadal. This Wednesday, midweek service, dito kita sa Renaisan, wearing white. Pakita naton sa bilog nga kalibutan o bilog nga kay i-live stream naton ang aton service. This is offer na lang naton sa akon nga pamilya. Naasahan ba? Salamat gid sa inyo tanan. Kag ako nagapasalamat man sa tion nga ini. Tanan-tanan kamo dapat ko gid pasalamatan.
Silingan isang Diyos, ang tao nga papasalamaton, ang Diyos ang nagabalos. Karon ang pisa naton nga mangin, malapit kita sa isa-isa. Tanan, nga mga pamilya diri, Solibio family, Bilyan family, Doliente family, Bautista family, Cervantes family, Haka family, tanan nga pamilya diri, Waris family, Nambong family daw, hindi na tanan-tanan, Bathan family, Bilyan family, Garote family, Bilyan family, Aligin family, Brother Rode, kamusta ka na? May pag-ayo gid kung ara kita sa Ginoo. Madamo gid nga salamat sa mga adlaw. To God be all the glory. Bago ang tanan, lapit na kamo kag kita mag-amba sang aton ulihi nga ambanon. Okay. Sige, Nanol.
sa inyo tanan. God bless us all. Okay?